Ang kasal sa pagitan ng isang mayamang matandang babae na may edad na 73 taon at isang binatang may edad na 18 ay nagpaluha sa buong bayan. Nakakagulat ang dahilan. Si Clarita, na may 73 taon na, ay patuloy pa ring personal na nag-aasikaso ng kumpanyang minana niya mula sa kanyang asawa. Matagal ng byuda, pinapanatiling malinis at maayos ang mansyon at pinamamahalaan ang bawat detalye ng kanyang buhay ng may disiplina kahit na hindi nakagaya ng dati ang kanyang kalusugan. Ang tanging anak niya, si Ramon, ang humahawak sa mga usaping opisyal at medikal para sa kanya. Ngunit laging may malamig na pakikitungo na para bang bawat pagbisita ay isa lamang obligasyon at hindi tanda ng pagmamahal. Napapansin ni Clarita ang paglayo nito at bagaman hindi niya binabanggit, iniisip niyang mas interesado ito sa kanyang yaman kaysa sa kanyang presensya. Gabi iyon, habang nagpapahinga siya sa sofa ng sala na may hawak na libro, narinig niya ang boses ni Ramon mula sa opisina. Inakala niyang may inaasikaso ito para sa kumpanya. Ngunit ang paraan ng pagsasalita nito, mahina at pabulong, ay nakatawag ng kanyang pansin. Dahan-dahan siyang lumapit at mula sa maliit na siwang ng pinto, malinaw niyang narinig, "Opo, Doc, kapag nakuha natin ang medical certificate ng incapacity, hindi na niya kayang pamahalaan ng kahit ano. Sa ganon, makokontrol ko na ang buong kumpanya at pera. Opo, naghanap na ako ng maayos na home for the aged, tahimik lang iyon, walang magiging iskandalo." Nanatiling nakatigil si Clarita, ramdam ang bigat ng mga salita. Tumawa pa si Ramon na parang isa lang itong negosyong transaksyon at nagdagdag pa, "Hindi rin siya magtatagal, mas mabuti pa nga iyon. Konting panahon na lang at sa akin na ang lahat." Mabilis ang tibok ng kanyang puso nang bumalik siya sa silid ng walang ingay. Umupo siya sa gilid ng kama, pilit inuunawa ang kanyang narinig. Naalala niya ang mga pagkakataong pinipilit siya nitong ibenta ang mga mahalagang ari-arian, ang mga pagtatalo tungkol sa pagbabago ng testamento at ang mga pagbisitang pabilis ng pabilis. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Mahina niyang nasabi sa sarili, "Hindi ko hahayaang mangyari ito." Sandali lang napahinga. Para magpatuloy kaming makapaghatid ng ganitong mga kwentong nagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling naming mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa channel. Ikwento sa comments kung saan kayo nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at magpapatuloy tayo sa kwento. Sa mga sumunod na araw, nanatiling kalmado si Clarita at ipinagpatuloy ang normal na gawain na parang walang nangyari. Araw-araw, pumupunta siya sa punong tanggapan ng kumpanya upang personal na masubaybayan ang operasyon. Nakikipag-usap siya sa mga manager, nagre-repaso ng mga kontrata, at nakikipagpulong sa mga matagal ng empleyado mula pa noong buhay pa ang kanyang asawa. Mas kampante siya kapag nasa tabi ng negosyo na para bang iyon ang nagsisilbing proteksyon laban sa anumang plano ni Ramon. Matatagpuan ang gusali ng kumpanya sa isang mataong kalye at mula sa malaking bintana ng kanyang opisina, tanaw ang isang restaurant sa kabila. Hindi ito ang unang beses na napansin niya ang batang waiter na nagtatrabaho roon. Laging may ngiti para sa mga customer, mabilis na tumatakbo dala ang mga plato at tray at magalang sa lahat. Kahit sa oras ng pinakamalakas na dating ng customer, nananatili itong kalmado at maingat sa pakikitungo. Nagsimulang mabuo ang kuryosidad ni Clarita tungkol sa binatang tila tunay na masaya sa kanyang ginagawa. Isang umaga, habang naghihintay siya ng mga dokumentong pipirmahan, nabanggit niya sa isa sa mga pinakamatagal na niyang empleyado ang tungkol sa restaurant. "Napansin mo na ba yung binatang nakaputing polo at itim na kurbata na nagtatrabaho roon? Ang bait palagi, bihira na ang kabataang ganyan na masipag." Sumang-ayon ang empleyado at sinabing kilala na ito sa lugar bilang masipag at laging handang tumulong sa kapwa kahit tapos na ang oras ng trabaho. Sa paglipas ng linggo, mas marami pang bagay ang napapansin ni Clarita. Nakikita niya ang binata na bumabati sa mga suki, tumutulong sa matatanda upang makaupo, at minsan yumuyuko upang damputin ang mga nahulog na bagay nang hindi hinihingi. Ang mga simpleng gawaing iyon ay nakatawag ng kanyang pansin, marahil dahil malayo iyon sa asal ng sarili niyang anak. Hanggang sa isang abalang hapon,
Habang abala siya sa pagpirma ng mga papeles malapit sa bintana, may kakaibang nangyari. Si Mateo, ang waiter, ay naglalakad sa gitna ng dining area dala ang isang tray na puno ng mga baso nang biglang tumayo ang isang customer at nabangga siya. Tumilapon ang tray at nabasag lahat ng baso sa sahig. Napatigil si Clarita sa ingay, ngunit agad niyang napansin na hindi kasalanan ni Mateo. Gayunpaman dumating agad ang manager ng restaurant, namumula ang mukha sa galit. Mula sa bintana, kita ni Clarita ang mararahas na kilos at matigas na ekspresyon ng lalaki habang malakas na nagsasalita at itinuro ang pinto. Pilit na nagpapaliwanag si Mateo, kumikilos ang mga kamay, habang nananatiling nakaupo ang kostyumer na dahilan ng insidente walang pakialam. Nabasa ni Clarita sa kanyang mga labi ang salitang, "Hindi ko kasalanan, pakiusap, kailangan ko ang trabahong ito." Ngunit umiling ang manager at nag-utos na isauli ang apron. Tinanggal ni Mateo ang uniforme, kinuha ang maliit na bag mula sa likod ng counter at lumabas na nakayuko ang ulo. Sinundan siya ng tingin ni Clarita habang tinatawid nito ang kalsada sa harap ng kumpanya. Mabagal ang mga hakbang at malinaw na malungkot. Mula sa taas ng kanyang opisina, nakaramdam siya ng bigat sa dibdib na para bang may mas malalim na dahilan kung bakit nasaksihan niya ang ganitong kawalang katarungan. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin, ngunit sigurado siyang hindi iyon ang huling pagkakataon na makikita niya ang binata. Kinabukasan, nagising si Clarita na desididong hindi hayaan na basta na lang lumipas ang nakita niyang kawalang katarungan. Tahimik siyang nagagahan, iniisip ang susunod na hakbang. Tinawag niya ang chuper at iniutos na hanapin ang binatang waiter na nakita niya kahapon. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan si Mateo na naglalakad sa kalsada, bitbit ang bigat ng pagkakatanggal sa trabaho. Nilapitan siya ng chuper at ipinaliwanag na may isang ginang na nais siyang makausap at wala siyang dapat ikabahala. Nagatubili si Mateo, tumingin sa paligid na para bang naghahanap ng ligtas na daan at nagtanong kung sino ang ginang na iyon. Nang marinig ang pangalan ni Clarita, hindi niya napigilang magulat. Sa loob ng kotse, katahimikan ang namamayani. Nakatingin si Mateo sa bintana, may halong pagdududa, habang iniisip kung bakit siya dinadala sa mansyong kilala ng lahat sa lungsod. Pagdating nila, dahan-dahang bumukas ang tarangkahan at pumasok ang sasakyan. Pinagmasdan ni Mateo ang perpektong hardin, ang mapuputing haligi at ang karangyaan ng lugar. Pagkababa niya, sinalubong siya mismo ni Clarita na iniabot ang kamay na may magiliw ng ngiti. "Alam kong hindi pa tayo magkakilala, pero kahapon nakita ko ang nangyari sa restaurant at kailangan kitang makausap," sabi nito habang inaakay siya papunta sa pangunahing sala. Umupo si Mateo sa dulo ng sopa, tuwid ang katawan habang maingat siyang tinititigan ni Clarita. "Gusto kong malaman mo na hindi ko ugali ang mag-imbita ng mga taong kakikilala ko lang sa bahay ko, pero pakiramdam ko iba ka. Kahapon, nang makita kitang inaakusahan ng walang basehan, alam kong hindi ko pwedeng balewalain iyon." Nagpasalamat siya, ngunit sinabi ring bahagi iyon ng buhay at kailangan lang niyang maghanap ng ibang trabaho. Yumuko ng bahagya si Clarita at sa matatag na tinig ay nagsabi, "Mateo, hindi lang tungkol sa nangyari kahapon kaya kita ipinatawag. Mayroon akong seryosong problema at naniniwala akong ikaw ang maaaring maging solusyon." Kumunot ang noo ng binata, nagtataka at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Noon isinalaysay ni Clarita ang tungkol sa kanyang mahina ng kalusugan, ang pagtanda niya, at si Ramon ang kaisa-isa niyang anak na nagbabalak ipasok siya sa bahay ampunan para maagaw ang kumpanya at lahat ng kanyang ari-arian. Ilang segundo ring nanahimik si Mateo, pilit unawain kung bakit ipinagkakatiwala sa kanya ang ganoong kaselang bagay. "At saan ako papasok dito, senyora?" tanong niya sa huli. Malalim ang buntong hininga ni Clarita bago diretsong sinabi, "Ipinapanukala kong pakasalan mo ako, hindi dahil sa pag-ibig, kundi sa isang kasunduan. Sa ganoon, maipapamana ko ang yaman ko sa isang taong karapat-dapat at mahahadlangan ko, si Ramon, sa gusto niyang mangyari." Bahagyang umurong si Mateo sa sopa, gulat. "Inaanyayahan niyo po akong magpakasal? Kahapon, isa lang akong waiter, at ngayon,
Ngayon ay magiging may-ari ako ng isang malaking kayamanan. Parang mali ito. Hindi inalis ni Clarita ang tingin sa kanya. Ang mali ay ipamana ang lahat sa isang taong ni minsan ay hindi nagtrabaho at nagpaplanong ikulong ako sa bahay ampunan. Ikaw, sa kabilang banda, masipag, namumuhay ng mag-isa at walang bahid ng masama. Kung tingin mo hindi ka karapat-dapat, sabihin mo, mas karapat-dapat ba ang anak ko kaysa sayo? Sinubukan niyang ipaliwanag na ayaw niyang magmukhang-mukhang pera at hindi niya alam kung paano haharapin ang mga magiging reaksyon ng tao sa biglaang pangyayaring ito. Tumayo si Clarita, pumunta sa isang aparador at bumalik dala ang isang folder ng mga dokumento. Binuksan iyon sa harap niya. Ipinapakita ang mga kopya ng mensahe, mga recording at maging mga tala ng pulong na malinaw na nagpapatunay sa plano ni Ramon. Binuklat ni Mateo ang mga iyon, nagbabasa at umiiling. Totoo bang sinabi niya ito? Tanong niya. Mangha. Tumango si Clarita at sinabing wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan. Naging mabigat ang hangin sa sala. Yumuko si Mateo, ipinatong ang mga siko sa tuhod at hinagod ang mukha. Hindi ko alam, hindi ito desisyong basta na lang ginagawa. Para bang inaagawan ko kayo ng buhay. Nanatiling kalmado pero matatag si Clarita. Hindi mo ako inaagawan, pinoprotektahan mo ako. At huwag kang magkakamali, Mateo, hindi ito bugso ng damdamin. Matagal na kitang minamasdan ng hindi mo alam. Alam ko ang trabaho mo, ang asal mo, at kung paano ka makitungo sa tao. Iyan ang kailangan ko para maramdaman kong ligtas ako sa mga huling taon ng buhay ko. Itinaas niya ang tingin, hati ang loob, at sinabing natatakot siya sa chismis, mga balita at masasamang komento. Ngumiti si Clarita ng bahagya, may halong pang-aasar. Lagi namang may sasabihin ng tao kahit ano pa ang gawin natin. Pero kung magdudulot ito ng kapayapaan sa akin at mapipigilan ng anak ko sa balak niya, sulit ang bawat salitang masama na ibabato nila. Napabuntong hininga si Mateo, nakatingin sa mga papel sa mesa. Lalong bumigat ang pasya sa bawat segundo. Ngunit naroon din ang pakiramdam ng katarungan na hindi niya kayang balewalain. Makalipas ang ilang minutong katahimikan at pag-iisip, dahan-dahan siyang tumango. Kung gagawin ko ito, hindi dahil sa pera. Gagawin ko ito dahil hindi ko matanggap na tratuhin kayo ng ganoon ng sarili ninyong anak. At kung para sa proteksyon ninyo, kung ganoon, pumapayag ako. Halatang gumaan ang loob ni Clarita. Ngumiti ng taos puso at sinabing alam niyang iyon ang tamang pasya. Bagaman may alinlangan pa rin, dama ni Mateo na ginagawa niya ang tama, kahit hindi pa niya alam kung paano haharapin ang mga susunod na mangyayari. Ilang araw matapos noon, dumating ang umaga ng kasal na tahimik sa mansyon. Pinili ni Clarita ang isang simple at mabilis na seremonya, ngunit para sa kanya ay may malaking kahulugan. Wala siyang ipinadalang formal na imbitasyon. Nagpaalam lamang sa ilang pinagkakatiwalaang tao at pinakiusapang dumiretso sa munisipyo ng 10:00 ng umaga. Si Mateo, na medyo hindi pa rin komportable sa sitwasyon, ay nakasuot ng maitim na Amerikana na pinaangkop ni Clarita para sa kanya. Habang siya naman ay nakasuot ng kremang bestida na may tuwid na hiwa at banayad na burda sa kwelyo, na nagpapakita ng pagiging elegante nang walang sobrang palamuti. Sa biyahe patungo sa munisipyo, ramdam ang tensyon. Tahimik si Clarita, nakatingin lamang sa tanawin sa labas. Si Mateo naman nakatitig sa sariling mga kamay. Malalim ang paghinga na parang pinipilit kumbinsihin ang sarili na handa na siya. Pagdating nila, naroon na ang ilang taong naghihintay. 2 saksi na pinili ni Clarita, isang matagal ng empleyado ng kumpanya at isang matalik na kaibigan. Kabilang din sa mga naroroon si Ramon, na nakabalita mula sa iba at dumating ng walang imbitasyon. Ang tingin ni Ramon kay Mateo ay puno ng matinding paghamak. Totoo pala, bulong niya paglapit sa ina. Nanatiling tuwid ang tindig ni Clarita at matatag na sumagot, "Oo, totoo. At wala kang masasabi rito na magbabago pa niyan." Nanahimik si Mateo, nauunawa ang hindi iyon ang oras para palakihin pa ang alitan. Pumasok ang hukom sa maliit na silid, inanyayahan ang lahat na maupo at sinimulan ang seremonya. Sa sibil ng diretso sa punto. Simple ang mga salita, ngunit mabigat ang kahulugan para kay Clarita. Habang binabasa ng hukom ang mga probisyon at kinukumpirma ang kagustuhan ng dalawa, nakapamewang si Ramon at nakatingin sa relo.
halatang walang pasensya. Nang dumating ang oras ng pagpirma, bahagyang nag-alinlangan si Mateo bago ilagay ang kanyang pangalan sa dokumento. Si Clarita, sa pagpirma, sinadya pang tingnan ng anak para ipakitang tiyak na ang desisyon at wala nang balikan. Idiniklara ng hukom ang opisyal na pagsasama at hiniling na sundin ang karaniwang protokol. Tumayo sina Mateo at Clarita. Nagpalitan ng mahigpit na kamayan at isang magalang na yakap. Walang halik, tanging isang pagdampi na malinaw na nagpapakita ng kasunduan sa pagitan nila. May mumunting bulungan mula sa mga nakasaksi at si Ramon, may mapang-uyam ng ngiti, ay bumulong. Napakadamdamin ng eksenang ito. Nagkunwaring hindi nakarinig si Clarita, ngunit napansin iyon ni Mateo at nanatiling kalmado ang ekspresyon. Sa labas ng tanggapan may ilang litratistang naghihintay. Kumalat na ang balita at nagsimulang mag-flash ang mga kamera pagkakalabas nila. Hindi nag-alala si Clarita. Bahagya siyang nagpose sa tabi ni Mateo upang maiwasan ang mas negatibong interpretasyon. Ngunit agad sumunod ang mga tanong. Pag-ibig ba o interes? Paano kayo nagkakilala? Ano ang reaksyon ng pamilya? Sumagot lamang si Clarita na ito'y personal na desisyon at masaya siya. Pinili ni Mateo na manahimik. Samantala, sinamantala ni Ramon ang presensya ng media at sinabing nag-aalala siya sa kalusugan ng ina at kailangan daw itong imbestigahan. Makalipas ang ilang oras, nagkalat na ang mga headline. May ilang pahayagang mahilig sa sensasyon ang naglabas ng mga litrato ni Mateo at Clarita na may pamagat na nagpapahiwatig na isa lamang siyang oportunista. May iba namang binigyang diin ng agwat ng kanilang edad, ginagawang isang di umano'y imposibleng kwento ng pag-ibig ang buong pangyayari. May mga portal din na nagsasabing isa lang itong taktika para ilayo si Ramon sa mana. Nag-uumapaw sa magkakaibang opinyon ang social media, ngunit binasa lamang ni Clarita ang lahat ng walang pagbabago sa ekspresyon na para bang inasahan na niya ang bawat reaksyon. Si Ramon, sa kabilang banda, ay hindi matanggap ang sitwasyon. Sa parehong araw, naghanap siya ng mga abogado upang subukang ipawalang bisa ang kasal. Iginiit na mahina na umano sa pag-iisip ang ina at sinamantala ito ni Mateo. Ngunit matapos ang pagsusuri, malinaw na si Clarita ay ganap na nasa tamang pag-iisip. Legal ang proseso at walang anumang irregularidad. Agad tinanggihan ng hukom ang kaso na lalo pang nagpainit ng ulo ni Ramon. Samantala, sinusubukan ni Mateo na mag-adjust sa bagong rutina. Lumipat siya sa mansyon, ngunit hiniling kay Clarita na bigyan siya ng kwartong malayo at walang karangyaan upang hindi magmukhang nandoon lamang siya para sa ginhawa. Sinamahan niya ang negosyante sa lahat ng mga gawain at naging maalam sa mga usaping pangnegosyo. Napansin ni Clarita na sa kabila ng paunang pagkailang, handa talagang gampanan ni Mateo ang papel na tinanggap niya. Sa mga pulong ng kumpanya, patuloy na nagpapakita si Ramon upang subukang pahinain ang mga opinyon ni Mateo at ipahiwatig na wala itong alam sa negosyo. Sa isa sa mga pagkakataong iyon, kalmadong tumugon si Mateo. Maaring wala akong karanasan tulad mo, ngunit may taos pusong interes akong matuto at, higit sa lahat, protektahan ng kumpanya. Iyon ay nagbibigay sa akin ng kalamangan kaysa sa mga nag-iisip lamang ng pansariling pakinabang. Bahagyang ngumiti si Clarita ng may pagsang-ayon. Ang pinakamasakit na sandali para kay Ramon ay dumating sa isang pagpupulong kasama ang mga matagal ng kliyente. Isa sa kanila, na matagal ng katuwang ng kumpanya, ay pinuri si Mateo sa harap ng lahat, sinasabing propesyonal at magalang ang kanyang asal at hindi niya matandaan ang ibang taong ganoon kapursigido na katawanin ang kumpanya. Nagpasalamat si Mateo, halatang nahihiya, habang iginiit ni Clarita na nagsisimula pa lamang siya at marami pa siyang maiaambag. Tahimik lamang si Ramon, ngunit mahigpit ang pagkakapisil ng kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ng pagpupulong, mabilis na umalis si Ramon, iniiwasan ang anumang usapan. Sa kotse, tinawagan niya ang isang matagal ng kakilala at mababang tinig, ngunit puno ng galit na sinabi, "Ako naman ang kikilos ngayon. Hindi ako matatalo sa batang iyon." Pagdating sa bahay, isinabog niya ang mga papel sa mesa at sinimulang repasuhin ang mga dokumento. Nagsisimula ng magplano ng bagong estratehiya upang mabawi ang kontrol sa yaman ng ina. Ilang linggo matapos ang kasal,
nanatiling matatag ang relasyon ni Clarita at Mateo sa kabila ng mga komento at panlabas na presyon. Si Ramon naman, na ilang araw nang hindi nagpapakita, ay biglang dumating isang hapon at tumunog ang kampana ng mansyon. Nang buksan ni Clarita ang pinto, ngumiti siya ng tila pinaghandaan at sinabing nais niyang mag-usap. Alam kong mali ang mga naging kilos ko, ina, at kailangan ko itong ayusin. Maaari ba akong pumasok? Tanong niya sa tinig na pilit nagpapakita ng pagsisisi. Si Mateo na nasa sala ay tahimik na nagmamasid, nakabantay sa bawat galaw. Si Clarita, nananatiling kalmado, ay sumagot na maaari siyang pumasok at umaasa. Talaga siyang tapat ang layunin nito. Pumasok si Ramon sa sala. Pinuri ang dekorasyon, nagtanong tungkol sa kalusugan ng ina at nagbigay ng mga malalabong komento tungkol sa pagkamis na makasama ito. Lahat ng iyon ay tunog kalkulado. Makalipas ang ilang minuto ng usapan, tumayo siya at nagsabi, "Pwede bang gumamit muna ako ng banyo bago umalis?" Sandali lang. Tumango si Clarita at naglakad siya papunta sa pasilyo, ngunit sa halip na dumiretso sa pampublikong banyo, umakyat ito ng palihim sa itaas na palapag. Alam niya kung saan eksaktong pupunta. Binuksan niya ang pinto ng silid ng ina at nagsimulang magmasid sa paligid, nagbubukas ng mga drawer at naghahalungkat sa aparador. Nakatutok ang kanyang mga mata sa maliit na tukador sa tabi ng kama, kung saan may nakapatong na folder. Nang hilahin ito, natagpuan niya ang testamento na matagal na niyang hinahanap. Mabilis niya itong binuksan at binasa ang unang mga linya na kinumpirma ang kanyang kinatatakutan. Ang lahat ng ari-arian kabilang ang kumpanya at mga kagamitan ay nakalaan kay Mateo. Biglang umakyat ang dugo sa kanyang ulo. "Hindi ako papayag dito," bulong niya habang inilalabas mula sa kanyang Amerikana ang peking kopya na inihanda niya, kung saan nakasaad ang kanyang pangalan bilang nag-iisang tagapagmana. Mabilis niyang pinalitan ang totoong dokumento ng peking bersyon at ibinalik ang folder sa eksaktong parehong posisyon. Huminga siya ng malalim, isinara ang drawer at sinigurong walang bakas na may ginagalaw. Bumalik siya sa ibaba na may mahinahong ekspresyon na para bang walang nangyari. Pagdating sa sala, nagkomento pa siya kung gaano kalinis ang banyo at bago umalis niyakap ang ina at nakipagkamay pa kay Mateo. "Masarap kayong makita, kailangan nating ulitin ito." Aniya, sinusubukang magmukhang isang nagbagong anak. Pagkasara ng pinto, nanatiling tahimik sina Mateo at Clarita sa loob ng ilang segundo bago magkatitigan na nagsasabing alam nila pareho ang nangyari. "Eksakto niyang ginawa ang inaasahan natin," sabi ni Mateo, at tumango si Clarita. Naglakad sila papunta sa opisina at magkatabing nakaupo pinag-usapan kung paano nila inihanda ang lahat. "Simula pa lang, alam nating hahanapin niya ang testamento. Iniwan ko ang peking kopya sa lugar na iyon para isipin niyang nakuha niya ang gusto niya," paliwanag ni Clarita. Dinugtungan ni Mateo, "At ang totoong kopya ay nasa abogado, malayo sa kanya. Ngayon, kahit papaano, titigil muna siya sa panggugulo, iniisip na nanalo na siya." Tahimik silang natawa, magaan ang loob na gumana ang plano. Ang tensyon na bumabalot sa kanila mula pa noong kasal ay tila nabawasan kahit sandali. Napansin ni Mateo na kamangha-mangha kung paano laging nahuhulog si Ramon sa sarili nitong patibong at, sa isang banda, mas madali para sa kanya na protektahan si Clarita. Tugon ni Clarita na hindi kailanman natutunan ng anak ang magtagumpay sa sariling pagsisikap at palaging naghahanap ng madali ang paraan para makuha ang nais. Ngunit saglit lang ang katahimikan. Habang nag-uusap, inilagay ni Clarita ang kamay sa dibdib at napangiwi sa sakit. Natarantang nagtanong si Mateo kung ayos lang siya, ngunit sinubukan nitong paliitin ang sitwasyon, sinasabing panandalian lamang iyon. Sa loob ng ilang segundo, namutla ang kanyang mukha at nawalan siya ng lakas. "Clarita, manatili ka sa akin, huminga ka ng malalim," sigaw ni Mateo habang mabilis na tumayo upang alalayan siya. Sinubukan nitong magsalita ngunit mahina at putol-putol ang mga salita. Tinulungan ni Mateo na maupo siya ngunit napansin niyang mawawalan na ito ng malay. Kinuha niya ang telepono nang hindi binibitawan ang kamay nito at tumawag sa ambulansya. Ipinaliwanag ang sitwasyon ng may matatag na tinig kahit halata ang pag-aalala. Namumutla siya,
Nawawalan ng malay. Pakiusap, bilisan ninyo. Sabi niya habang dahan-dahang inihihiga ito sa sofa at niluluwagan ng kwelyo ng damit upang mas madali ang paghinga. Habang naghihintay sa pagdating ng mga mediko, mahigpit na hawak ni Mateo ang kamay ni Clarita. Patuloy na kinakausap ito upang manatiling gising. Huwag kang bibitaw, magiging maayos ka, paparating na sila. Ulit-ulit niyang sinasabi, pilit na nagpapakalma kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso sa takot na mawalan ng kontrol sa sitwasyon. Mula sa labas, narinig na ang sirena ng ambulansya at nakahinga ng kaunti si Mateo sa pag-asang malapit na ang tulong. Handa nang samahan siya hanggang sa maging ligtas. Patuloy pa rin ang tunog ng sirena nang huminto ang ambulansya sa harap ng mansyon. Sinundan ni Mateo ang bawat kilos ng mga paramediko, mabilis na ipinaliwanag ang nangyari. Inilagay nila si Clarita sa stretcher, ikinabit ang oxygen at nagtungo sa ospital. Sumakay si Mateo sa ambulansya at habang nasa biyahe, mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Inuulit na magiging maayos ang lahat. Paminsan-minsan iminumulat ni Clarita ang mga mata at pilit na ngumiti. Ngunit ang hindi pantay na paghinga ay nagbabadya ng seryosong kalagayan. Pagdating, dumiretso siya sa emergency room. Kasabay pa rin ni Mateo ang stretcher kahit hiningi ng staff na maghintay siya sa waiting area. Hindi siya lumayo, nanatili sa tabi habang ikinakabit ang mga aparato at sinisimulan ng mga doktor ang mga procedure. Pagkaraan ng ilang minuto, pinayagan siyang manatili sa kwarto. Halatang pagod si Clarita, kalahating nakapikit ang mga mata, ngunit pinilit na magsalita. Mateo, binigyan mo ako ng mga araw na akala ko'y hindi ko na mararanasan. Mahina niyang wika. Pinisil ni Mateo ang kamay nito at sumagot na hindi ito kailangang magpasalamat. Ginawa lang niya ang tama. Huminga ng malalim si Clarita. Tila kinokolekta ang natitirang lakas. Ngayon maaari na akong umalis ng payapa. Alam kong iiwan ko ang lahat sa mabuting kamay at gagawin mo ang tama. Huwag kang mag-guilty kapag nawala na ako. Naramdaman ni Mateo ang bigat sa kanyang lalamunan at tinangkang baguhin ang usapan. Sinasabing marami pa itong oras at huwag magsalita ng ganoon. Ngunit bahagya lamang itong ngumiti at pumikit sandali bago muling bumukas ang mga mata at titigan siya. Mangako ka na hindi mo hahayaang sirain niya ang ating pinaghirapan. Tumango si Mateo habang nagsisimula ng bumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang mga sumunod na minuto ay tila mas mabagal ang takbo. Sinubukan pa ni Clarita na pisilin ang kamay niya sa huling pagkakataon, ngunit unti-unti nang humina ang kanyang paghinga at ang tuloy-tuloy na tunog ng monitor ng puso ay naging isang walang patid na babala. Tinawag ni Mateo ang pangkat medikal na agad pumasok sa silid, ngunit wala na silang magagawa. Nanatili siyang nakatayo roon, hindi kumikilos, nakamasid, hanggang sa marahang ipinatong ng isang nurse ang kamay nito sa kanyang balikat. Sinasabi na kailangan na nilang ihanda ang katawan. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata habang lumabas siya ng silid at nagtungo sa pasilyo, sumandal sa pader upang makahinga ng malalim. Napakalaki ng puwang na iniwan, ngunit kasabay nito ay may kakaibang kapayapaan dahil natupad niya ang pangakong poprotektahan ito hanggang sa huli. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng abogado, ibinalita ang nangyari at tinanong kung maaari nang tiyakin ang eksaktong oras para sa pagbabasa ng testamento. Tulad ng napag-usapan, Mateo, may petsa na at walang magbabago doon. Nandyan ako para siguraduhin na magiging ayon sa batas ang lahat, sagot ng abogado. Samantala, sa ibang lugar, nasa isang marangyang restaurant si Ramon, napapalibutan ng mga kakilala. May hawak na baso ng alak, ikinukwento niya ng may ngiting puno ng kasiyahan na malapit na niyang manahin ang lahat ng yaman ng ina. Sa wakas, naunawaan niyang ako ang tunay na tagapagmana. Ilang araw na lang at nakapangalan na sa akin ang lahat, sabi niya, sabay tanggap ng mga tawa at pagbati. Hindi niya alam na pumanaw na si Clarita at lalong hindi niya alam na malapit nang mabasag ang kanyang plano. Bumalik sa ospital, pinagtuunan ni Mateo ang lahat ng kailangang gawin para sa paglilipat ng katawan. Ayaw niyang gawing palabas ang lahat, kaya't nag-organisa siya ng tahimik na libing, limitado lamang sa iilang tao. Sa itinakdang araw, inilagay ang simpleng kabaong sa gitna ng maliit na silid, napapalibutan ng mga ayos ng puting bulaklak.
Nakatayo si Mateo, tinatanggap ang tahimik na pakikiramay ng mga dumating upang magbigay galang. Iilang empleyado ng kumpanya at ilang matagal ng kaibigan ni Clarita ang dumalo, ayon sa kagustuhan nitong huwag gawing pampublikong kaganapan ang sandali. Sa seremonya na natiling matatag ang tingin ni Mateo, ngunit sa loob-loob niya ay muling sumasariwa ang bawat pag-uusap nila mula nang magkakilala sila. Nang oras na upang isara ang kabaong, lumapit siya at mahina niyang sinabi, "Ipinapangako kong tutuparin ko ang lahat ng napagkasunduan natin." Pagkatapos ay sinamahan niya ang prosesyon patungo sa sementeryo kung saan inilibing si Clarita nang walang mahabang talumpati, tanging may tahimik na paggalang mula sa mga nakakaalam na doon nagtatapos ang isang kwento ng matitibay na pasya at tapang. Pag-uwi niya sa mansyon, iba na ang pakiramdam ng paligid. Ang kawalan ni Clarita ay dama sa bawat sulok. Umupo si Mateo sa opisina at nanahimik ng ilang minuto, iniisip ang mga susunod na hakbang. Alam niyang ang tensyon ngayon ay lilipat sa pagbabasa ng testamento at na hindi mananahimik si Ramon. Tiningnan niya ang kalendaryo at itinakda sa isipan ang araw. Tiyak na iyon na ang magiging huling yugto ng siklo ng manipulasyon at kasinungalingan. Lumipas ang ilang araw, tahimik ang silid ng hukuman sa paraang nakakailang na para bang bawat upuan at bawat pader ay naghihintay ng isang pag-amin bago pa magsimula ang sesyon. Maagang dumating si Mateo, malalim ang paghinga upang kontrolin ang pagkabog ng dibdib, at umupo malapit sa abogado ni Clarita na maingat na inaayos ang mga papeles na para bang alam nitong isang detalye lamang ay kayang magbago ng kapalaran. Huling pumasok si Ramon, may kalahating ngiti na pilit nagpapakita ng kumpiyansa. Binati ang hukom ng mabilis na tango at binigyan si Mateo ng tingin na halong paghamak at tagumpay. Ibinalik ni Mateo ang tingin sa kanyang mga kamay at inalala ang larawan ni Clarita, kasabay ng pangakong ginawa niya rito. Bumulong siya sa sarili na kakayanin niya ang kahit ano para igalang ang alaala nito. At ang abogado na tila nakaramdam ay bahagyang yumuko at mahina niyang sinabi na maayos ang lahat at walang puwang para sa sorpresa. Nang buksan ng hukom ang sesyon, malinaw ang kanyang tinig, pinupuno ang silid hindi sa galit kundi sa awtoridad. Ipinaliwanag niya na ang pagbabasa ng testamento ay idaraos ayon sa kahilingan mismo ni Ramon, sa presensya ng awtoridad ng hukuman at ng pulisya, at na matapos ang pagbasa ay maaaring magpahayag ang bawat panig. Tumayo ang abogado ni Clarita, hawak ang isang sobre na may selyo, na tila pinangangalagaan na parang mahalagang alaala, at sinabing iyon ang orihinal na dokumento. Nasa kanyang pangangalaga mula nang mairehistro ito at hindi kailanman nabuksan. Tinanggap ng hukom, sinuri ang mga selyo at ibinalik sa abogado ang karapatang magbasa. Nagsimula ang pagbasa. Magsalita ang abogado ng walang pagmamadali. Malinaw ang bawat pahayag. Ipinapaliwanag na lahat ng ari-arian, kumpanya at personal na mga gamit ay ililipat kay Mateo. May malinaw na tagubilin ukol sa pagpapatuloy ng pamamahala at pagpapanatili ng mga proyektong mahalaga kay Clarita. Sa huli, ang katahimikang sumunod ay hindi dahil sa pagkabigla, kundi katahimikan ng isang upuang wala nang uupo ng isang dulo ng landas. Mabagal ang paghinga ni Mateo at mahina siyang bumigkas ng pasasalamat na walang nakarinig, habang si Ramon ay umayos ng upo na parang tinamaan ng huling suntok, ngunit ayaw ipakita ang sakit. Ang unang tunog ay mula sa gilid ng mesa, isang mariing pag-urong ng upuan, at kasunod ang pagsabog. Isa itong kasinungalingan, wika ni Ramon, at ang tinig niya ay hindi na parang akusasyon, kundi parang takot na nakabalot sa tapang. Hindi ito totoo. Ang totoong dokumento ay nasa akin, kinuha ko iyon, imposibleng nasa inyo ito, dagdag pa niya. At ang hukom, hindi binabago ang tono, ay nagtanong lamang kung paano niya sinasabing nasa kanya ang totoo. Hindi tumingin si Mateo kay Ramon at nanatiling nakatuon sa hukom, ngunit ang tinig ng huli ay bumibilis na, nadadapa sa sariling salita. Kinuha ko iyon sa kwarto ng nanay ko. Nasa isang folder sa ibabaw ng aparador at pinalitan ko dahil minamanipula siya ng lalaking iyan. Kaya huwag niyo akong bulabugin sa palabas na ito, sigaw niya. At nang matapos, saka lamang niya naunawaan ang patibong na siya mismo ang naghanda laban sa sarili. Ay binunyag ng abogado ni Clarita
Ang buong plano nito na ilagay ang isang kopya ng testamento sa abot ng kanyang anak dahil alam niyang susubukan nito ang isang bagay habang nananatili ang orihinal sa kamay na ng abogado. Napagtanto ni Ramon ang bigat ng kanyang nasabi at sinubukang umatras, ngunit naging mahina at magulo ang kanyang paliwanag para bang lubid na dumudulas sa mga daliri. Gusto ko lang protektahan ang pamilya, bulong niya, at tinapos ng hukom ang usapan sa ilang salita. Inatasan ng pulis na isagawa ang nararapat na proseso dahil sa pag-amin ng pamemeke at paglabag sa dokumento. Lumapit ang pulis at may matatag ngunit magalang na kilos hinawakan ang braso ni Ramon. Sinubukan pa rin nitong pumalag, inuulit na lahat ay karapatan niya, ngunit napuno na ang silid ng mabigat na katahimikan, isang katahimikan na karaniwang sumisilang kapag ang katotohanan ay sa wakas nakahanap ng lugar para maupo. Hindi nagdiwang si Mateo. Nang sumara ang posas, naramdaman lamang niya ang isang malalim at mabigat na pagod. Para bang ang mga araw mula sa ospital ay naging isang tulay na sobrang haba. Hindi ko ito ginusto, bulong niya sa abogado. Hindi inaalis ang tingin sa sahig at narinig niyang sagot na hindi ito tungkol sa gusto, kundi tungkol sa hustisya at sa paggalang sa tinig ng isang taong wala nang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Tinapos ng hukom ang sesyon, ibinalik ang mga dokumento sa abogado at nagpasalamat si Mateo sa pamamagitan ng bahagyang tango. Bago lumabas, huminto siya sa harap ng bakanting upuan na sana'y inuupuan ni Clarita kung naroon pa ito at sinabi, higit para sa sarili kaysa para sa iba. Natuto pa rin niya ang bawat linya ng papel na iyon, hindi dahil sa pagkapit sa tinanggap, kundi dahil sa katapatan sa ipinangako. Ang mga sumunod na araw ay naging puno ng trabaho. Tahimik na pinangasiwaan ni Mateo ang rutina ng kumpanya. Mas piniling makinig kaysa magsalita at nagsimulang maglibot sa mga pasilyo na may simpleng kwaderno. Itinatala ang mga pangangailangang dati tila maliliit, ngunit kapag pinagsama ay siyang sumusuporta sa moral ng mga manggagawa. Gusto kong maintindihan kung paano talaga gumagana ang mga bagay, sinasabi niya sa mga pagpupulong, at ang pariralang iyon na inuulit ng walang pagmamayabang ay nagsimulang magbukas ng mga pintong dating isinara ng pagiging mapang-ibabaw ni Ramon. Isang hapon habang nakayuko sa mapa ng mga panloob na proyekto, tinawag ni Mateo ang abogado upang repasuhin ang mga probisyon ng testamento na may kinalaman sa mga proyektong panlipunan. Naniniwala siya sa pagbibigay ng oportunidad sa mga taong nangangailangan, sabi niya habang tinutunton ng daliri ang listahan ng mga gawain. Gusto kong panatilihin yon at palawakin hanggat posible ng may katotohanan sa lupa. Sumagot ang abogado na iyon mismo ang layuning iniwan ni Clarita at may puwang para sa mga scholarship at mga programa sa pagsasanay na nakaplano na naghihintay lamang ng pagpapatupad. Tumango si Mateo at idinugtong na wala siyang balak gawing entablado ng huwad na kawanggawa ang kumpanya. Ang ideya ay magtayo ng totoong tulay, maghubog ng tao at magbukas ng pinto. Kung iyon ang magbibigay galang sa pangalan niya, iyon ang tamang landas, pagtatapos niya, at bumalik sa mesa na may katahimikan ng isang taong nakahanap ng direksyon sa gitna ng ingay. Malayo roon, namumuhay si Ramon ng walang pribilehiyo. Sa loob ng piitan, mabagsik ang takbo ng oras at kaunti ang puwang ng galit upang maging pagsisisi. Sinisisi niya si Mateo, ang abogado, ang hukom at maging ang ina nang hindi namamalayang ang sariling kasakiman ang nagdala sa kanya roon. Kapag nakakatanggap siya ng balita mula sa labas, lalo na tungkol sa kumpanyang patuloy na lumalago ng matatag, muling nag-aalab ang galit na parang baga na hinukay at paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na balang araw ay gagawa siya ng hustisya sa sariling kamay. Hindi namamalayang ang hustisya ay hindi kapareho ng paghihiganti. Maraming salamat sa pag-abot hanggang dito. Sa isang mundo kung saan maraming sakit ang dumadaan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung ginalaw ka ng kwentong ito, mag-iwan ka ng iyong pagsuporta. Malaking tulong iyon para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo rin. Maaring maliit lang, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.